Kahit ako nagtataka kung nasaan na nga ba si Prince Kapiral ngayon. Napansin ko kasi na kahit sa MPBL, hindi na siya nakita na naglalaro. Sakto na may isang subscriber natin na nagtanong kung nasaan na nga ba siya. Hindi kasi matagal ang exposure niya sa PBA pati sa MPBL. Kaya naman, siya po ang ating ipifeature sa ating PBA Player Story Series. Para sa mga player request nyo, standby lang muna ha. Susubukan natin i-cope up lahat yan. Bago natin na pagpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Si Prince Kapiral ang isa sa mga underrated player sa PBA. 6'7", center forward na may shooting pero biglang wales ang career sa PBA. Isa siya sa mga masasabi ko na sinayang nila. Tsaka 31 pa naman siya ngayon at hindi injury prone. Sana nga may kumuha sa kanya pabalik sa PBA. Bago ang lahat, siya si Prince Renmer Kapiral, taga Quezon City. Napansin siya ng mga coaches sa NCAA dahil isa siya sa mga vital pieces ng Arellano. Maganda ang tibok ng pulso niya as a player. Nababalanse niya ang pagiging sentro and at the same time bilang isang shooter. Kaya umabot sila sa finals noon. 2014, nagpa-draft na siya sa PBA. Dahil nga underrated siya, second rounder lang siya at 17 pick na pinili naman ng Global Port Batang Pierre. Hindi pa man niya naipakita ang kanyang talent sa Global Port, na-trade kaagad sa Barako Bull kapalit ang mga fellow big man na si Dorian Peña. At ito rin pala yung panahon na na-trade si Mac Barakael. Halos wala pang 2 taon na-trade na naman sa Phoenix Fieldmasters. At isang taon ulit ang lumipas, abay biglang na-trade na naman sa Mahindra or Kia Picanto. Taong 2018, sakto ang Ginebra kailangan ng big man kaya kinuha nila si Prince Kapiral. Dito sa Ginebra, lumabas ang laro niya, lumabas yung shooting niya at tumaas ang kumpiyansa. Naalala ko pa nga na tumunog ang pangalan niya dahil may ilang Ginebra fans na nagsabi na may bagong star player daw na nadiskubre ang Ginebra. Isang big man at shooter pa. Dahil sa mahaba-habang playing time na binibigay ni Coach Tim sa kanya, mas hinusayan pa niya ang pagtatrabaho sa depensa at mas ginalingan pa niya sa opensa. Bilang resulta, meron siyang 4 na PBA title sa Ginebra at sa kanya binigay ang PBA Most Improved Player Award. Naalala ko pa nga nun, parang sa PBA bubble yun kasi nagkapandemya. Gayon pa man, kahit na maganda ang pinakita niya sa Ginebra, parang nakukulangan pa rin sila sa kanya. Napansin ko rin since nung kinuha ng Ginebra si Sista ang taong 2021, halos bawas na ang playing time ni Kapiral. Kaya naman, na-trade na siya patungong Northport kasama si Arvin Tolentino at isang first round pick kapalit si Jamie Malonzo. Isa ito sa mga trade package na inalmahan ng mga tao. Naging maayos naman ang performance ni Kapiral sa Northport, kaso 2 taon lang din ang lumipas, binagsak na siya sa roster. Ganito kasakit ang kapalaran ni Prince Kapiral sa PBA. Almost 10 years lang siya sa ligang yan. Sayang ang kumpiyansa na nakuha ni Kapiral sa Ginebra. Kahit hindi lang sa Ginebra, kahit sa ibang team lang sana, as long as makuha niya ang kanyang rhythm. Alam nyo, bata pa ito si Kapiral, pwede pa sana sa PBA yan kung may team ang magka-interes. Si Kapiral din nakapaglaro sa MPBL under Abra Weavers at sobrang galing din niya dun. Ngayon, hindi na rin siya mahagilap ng mga taong sumusubaybay ng MPBL. Ano nga ba ang ginagawa ni Prince Kapiral ngayon? Base sa kanyang social media posts, masaya naman si Kapiral kasama ang buong pamilya niya na gumala sa iba't ibang bansa. Parang ito yung naging libangan niya at totoong nagpapasaya sa kanya, pero hindi naman dinedisclose ni Kapiral ang possibility ng pagbabalik niya sa PBA kung may kumuha pa. Kung sabagay, 31 pa nga si Kapiral kaya pwede pa. Sa palagay ko, pag kinuha to ng Ross or Converge, kaya nilang palabasin ulit ang laro ni Kapiral. Ano sa palagay nyo? Pwede pa ba si Kapiral sa PBA?